Kumusta kayong lahat? Ako si Dr. Lorenzo Mendoza, isang doktor na may 35 taong karanasan at ngayon ay ating susuriin ang mahalagang paksa tungkol sa ang tamang paggamit ng saging na hilaw, solusyon sa madalas na pag-ihi sa gabi, stabilisasyon, nege creatinine, at pagpapabuti ang kalusugan ng nga nakatatanda. Mahal kong mga kababayan, marami sa ating mga nakatatanda, partikular ang mga sumasapit sa edad na 55 pataas, ang nagsisimulang makaranas ng isang kondisyon na tila normal lamang ngunit sa katunayan ay isang senyales ng tahimik na babala mula sa ating mga bato. Ito ay ang madalas na pag-ihi sa gabi na nagsisimula sa 1 hanggang 2 beses hanggang sa maging 3 o 4 na beses bawat gabi. Ayon sa mga pag-aral ng National Kidney and Transplant Institute sa Pilipinas, mahigit 65% nga Pilipinong may edad 60 pataas ang nakakaranas ng matagalang pag-ihi sa gabi. Ang nakakabahala dito ay marami sa atin ang itinuturing itong bahagi lamang ng pagtanda at tinatanggap na lang ang kondisyon hanggang sa isang medical check-up nadiskubre na ang kanilang creatinine level ay tumaas na senyales na ang pagsisimula ng kidney failure. Nais kong ipaunawa sa inyo ito. Kapag humina ang ating nga bato, ang pagtaas ngang ihi sa gabi ang unang senyales. Ang pagtaas ng creatinine ang susunod na indikasyon at pagkatapos ay ang pamamaga ng pagkapagod at pagpabago ng presyon ng dugo. Lahat na ito ay nangyayari ng dahan-dahan, kaya't madalas nating binabalewala hanggang sa maramdaman na natin ang matinding pagkapagod ng katawan. Ngunit sa mga kamakailang pag-aral, nadiskubre nga mga nutrisyonista at nephrologist ang isang bagay na kapansin-pansin. May ilang natural na pagkain kung gagamitin ng tama ay makakatulong upang mabawasan ang pasanin sa paglilinis ng bato, mabawasan ang pamamaga, mapanatili ang creatinine, at higit sa lahat, makabuluhang makabawas sa madalas na pag-ihi sa gabi. Sa mga ito, ang saging na hilaw ang pinakamahalaga dahil ito ay karaniwan, madaling makita, at may malalim na epekto sa urinary system. Ang saging na hilaw ay tila pamilyar, ngunit ito ay lubhang naiba sa hinok na saging pagdating sa benepisyo sa kalusugan dahil sa dami natural na resistant starch, soluble pectin, at grupo vitamina na nakakatulong sa pagpapanatili balanse likido sa katawan. Ang saging na hilaw ay itinuturing na isang malakas na suporta para sa mga bato, lalo na para sa mga nakatatanda na madalas umihi sa gabi. May mataas na creatinine o may mild kidney failure. At ang mas mahalaga, ang bisang saging na hilaw ay nakasalalay ng hanggang 80%, 80% sa tamang paggamit nito. Kung gagamitin ng tama, mararamdaman ninyo ang pagbabangang pag-ihi sa gabi sa loob ng 7 hanggang 10 araw. Magiging mas matatag ang creatinine, mas malalim ang tulog, at mas magiging magaan ang pakiramdam ng katawan na may kaunting pamamaga. Ngunit kung mali ang paggamit, ang saging na hilaw ay madaling magdulot ng kabag, paninigas ng dumi, at maaring magpahirap pa sa pagtatrabaho ng bato. Hindi lamang mabuti para sa bato kung gagamitin ng tama,
Ang saging na hilaw ay nakakatulong din sa pagpapanatili ng blood sugar, nakakapagpabuti ng panunaw, nakakabawas ng tahimik na pamamaga, at nakakabuti sa presyon ng dugo. Ang lahat na ito ay mahahalagang salik na nagpapasya sa kalusugan ng mga nakatatanda. Isang simpleng sangkap ngunit makakatulong sa maraming aspeto ng katawan ng sabay-sabay. Sa susunod na bahagi, sa bahagi 1, tutulungan ko kayong maunawaan ng malinaw kung bakit madalas mangyari ang madalas na pag-ihi sa gabi at pagtaas ng creatinine sa mga nakatatanda. Kasabay nito, susuriin ko kung bakit ang saging na hilaw, bagamat pamilyar, ay may malalim na epekto sa bato at sa pangkalahatang kalusugan ng katawan. Magpatuloy sa pagbabasa upang hindi mapalampas ang mahalagang impormasyon para sa inyong kalusugan. Bahagi 1, bakit madalas ang pag-ihi sa gabi at pagtaas ng creatinine sa mga nakatatanda at bakit nakakatulong ang saging na hilaw? Mahal kong mga kababayan, habang tumatanda tayo, ang ating mga bato ay tumatanda rin sa paglipas ng panahon. Ang bato ay isang organ na nagsasala na dugo, naklalabas na makalason, at nakpapanatili ng balanse ng tubak sa buong katawan. Gayunpaman, ayon sa maraming pag-aral, sa mga nakatatanda pagkatapos ng edad 50, ang kakayahan ng bato na magsala ay natural na bumababa nga humigit kumulang isa bawat taon. Ito ang dahilan kung bakit marami sa inyo na datiri malusok ay nagsisimulang makaranas ng mga sintomas tulad ng madalas na pag-ihi sa gabi, bahagyang pamamaga, pagkapagod sa umaga, o mas mataas na antas zege creatinine kaysa dati. Una, nais kong ipaliwanag ng madali ang mekanismo ng pag-ihi sa gabi. Sa mga kabataan sa gabi, ang katawan ay naglalabas ng antidiuretic hormone na nakakatulong na magpanatili ng tubig. Binabawasan ang dami ng ihi upang tayo ay makatulog ng mahimbing. Ngunit kapag mahina ang bato, nababawasan ang paglabas ng hormone na ito na nagiging sanhi ng mas madalas na pag-ihi sa gabi. Kasabay nito, ang glomeruli ay humihina at hindi na makapag-concentrate ng ihi tulad ng dati. Kaya't ang ihi ay nagiging mas malabnaw at mas marami. Ito ay nagdudulot ng patuloy na pagkaputol ng tulog at ang katawan ay laging nasa estado ng pagkapagod bukod dito. Marami sa inyo ang may underlying conditions tulad ng high blood pressure, diabetes, o matagalang paggamit ng diuretics at pain relievers na nagpapatas din ng pasanin sa bato. Kapag ang pasanin na ito ay patuloy na nangyayari sa loob ng maraming taon, ang creatinine sa dugo ay magsisimulang tumaas. Ang creatinine ay isang waste product mula sa aktibidad ng kalamnan. Kapag humina ang paglilinis ng bato, naipon ang sangkap na ito. Kaya't ang creatinine ay isang salamin ng kalusugan ng bato. Isang pag-aaral ng University of Santo Tomas sa Pilipinas ang nagpakita na ang mga taong may edad 60 pataas ay may 2 hanggang 3 beses na mas mabilis na pagtaas ng creatinine kumpara sa mas batang grupo kung mayroon silang underlying conditions. Ito ang nakpapaliwanag kung bakit marami sa inyo ang nakakakita ng malaking pagbabago sa antas na ito sa loob lamang ng 1 o 2 taon. Kaya paano konektado ang saging na hilaw? Ang saging na hilaw ay naglalaman ng isang espesyal na uri ng starch na tinatawag na resistant starch. Kapag bumaba ito sa bituka, ang sangkap na ito ay nagfe-ferment upang lumikha ng short-chain fatty acids. Ang nga acid na ito ay nagpapakain sa lining ng bituka, nagpapababa ng systemic inflammation, at lalo
na nagpapababang nga lason mula sa bituka patungo sa dugo. Kapag nabawasan ang mga lason, nababawasan ang pasanin sa paglilinis ng bato. Ito ang dahilan kung bakit ang mataong may mahinang function ng bato kapag kumakain ng tamangang mapakaing mayaman sa resistant starch ay karaniwang nakakaramdam ngang mas magaan at may kaunting pamamaga. Hindi lamang iyon, ang saging na hilaw ay mayaman din sa pectin. Ang pectin ay isang soluble fiber na nakakatulong sa pagpapanatili ng antas ng blood sugar. Ito ay lubhang mahalaga dahil ang matinding pagbabago-bagong blood sugar ay ang pangunahing sanhi ng pinsala sa glomeruli. Kapag matatak ang blood sugar, ang mga daluyan ng dugo sa bato ay hindi gaanong mamamaga at ang glomerular filtration rate ay mas napapanatili sa paglipas ng panahon. Bukod dito, ang saging na hilaw ay may sapat na natural na potassium. Ang potassium sa ligtas na antas ay nakakatulong sa pagpapanatiling paglit ng smooth muscles ng pantog. Kaya't nababawasan ang iritasyon at ang dami ng beses na kailangan ninyong gumising upang umihi sa gabi. Ang epektong ito ay naitala sa isang survey ng Philippine General Hospital kung saan nakita ng mga siyentipiko na ang mga pagkaing mayaman sa resistant starch at soluble fiber ay may kakayahang mapabuti ang mga sintomas ng overactive bladder. Hindi lang iyan, ang saging na hilaw ay may epekto sa pag-regulate ng osmotic pressure sa mga likidong katawan. Kapag balanse ang mga mineral, ang daming ihay mas nare-regulate ng matatag sa buong maghapon at magdamag. Kaya sa isang napakasimpleng sangkap, makakahanap kayo ng tatlong epekto ng sabay-sabay: pagbabawas ng pag-ihi sa gabi, pagbabawas ng pasanin sa bato, at pagpapanatili ng creatinine. Ang mahalaga ay ang tamang paggamit, tamang dami, at tamang oras dahil ang saging na hilaw ay madaling magdulot ng kaba kung hindi tama ang paghahanda. Sa susunod na bahagi, sa bahagi 2, susuriin ko ng mas malinaw ang kakayahan ng saging na hilaw na magpababa ng creatinine, magpababa ng pamamaga, at magprotekta sa glomeruli. Ito ay isang napakahalagang bahagi dahil makakatulong ito sa inyo na maunawaan kung bakit sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng isang pagkain araw-araw, ang bato ay makakabangon ng mas mabuti. Bahagi 2, paano nakakapagpabamang creatinine at nakakaprotekta sa bato ang saging na hilaw. Kapag nagsimulang tumaas ang creatinine, iyon ay senyales na ang bato ay overwork. Marami sa inyo ang iniisip na ang creatinine ay isang numero lamang sa test result. Ngunit sa medisina, bawat pagtaas ng creatinine, kahit kaunti lang, ay may malaking kahulugan. Ipinapakita nito na ang dami ng waste product sa dugo ay hindi nasasala ng sapat at ang function ng bato ay unti-unting bumababa. Kaya paano makakaapekto ang saging na hilaw sa antas na ito? Ang una kong nais ipaalala ay ang resistant starch sa saging na hilaw. Kapag bumaba ito sa kolon, ang sangkap na ito ay pinaghihimay ng mga beneficial bacteria na lumilikha ng short-chain fatty acids. Ang maliliit na molekulang ito ay may malaking epekto. Nakakatulong ang mga ito na mabawasan ang mga lason mula sa bituka patungo sa dugo, lalo na ang grupo ng mga lason na may kaugnayan sa urea at nitrogen. Kapag nabawasan ang dami nga lason na pumapasok sa dugo, nababawasan ang pasanin sa paglilinis ng bato. At kapag nabawasan ang pressure sa bato, mas magiging matatag ang creatinine. Isang pag-aral na inilatala sa Journal na Kidney International ng UK ang nagpakita ng mga taong patuloy na nagdagdag ng resistant starch sa kanilang dieta sa loob ng 8 linggo ay may kapansin-pansing pagbaba ng uremic toxins. Ang ito ay
isang grupo nga mga sangkap na nagpapahina sa bato ng mas mabilis dahil nagdudulot ang mga ito ng pamamaga at pinsala sa glomeruli. Ang kapansin-pansin ay ang saging na hilaw ay isa sa mga natural na pagkain na may pinakamataas na nilalaman ng resistant starch, lalo na kapag hindi pahinog. Hindi lang iyan, ang saging na hilaw ay mayroon ding epekto sa pagpapababa ng systemic inflammation. Ang mga pasyente na may talamak na sakit sa bato ay karaniwang may mataas na antas ng pamamaga. Kapag tumaas ang antas ng pamamaga, lumalaki ang daluyan ng dugo sa bato, nawawalan ng elasticity, at bumababa ang daloy ng dugo sa bato. Ito ay nagpapababa pa sa glomerular filtration rate. Ang saging na hilaw ay mayaman sa antioxidant compounds tulad ng tannins, phenolics, at flavonoids. Ang mga compound na ito ay napatunayang may kakayahang magpababa ng CRP levels, isang marker ng pamamaga sa dugo. Kapag bumaba ang pamamaga, mas napoprotektahan ang glomeruli at bumabagal ang pag-unlat ng sakit sa bato. Marami sa inyo na may underlying condition na high blood pressure ang madalas na nag-alala na ang mataas na presyon ng dugo ay nakakasira sa bato. Ito ay isang tamang pag-alala. Ngunit ang kagiligili ay ang pectin sa saging na hilaw ay may indirect effect na nakatulong na bahagyang magpababa ng presyon ng dugo. Nakakulong ang pectin na mapanatili ang blood sugar at mabawasan ang fat sa dugo. Kapag matatag ang blood sugar at fats sa dugo, hindi gaanong mamamaga ang daluyan ng dugo sa bato at mas magiging malambot ang dingding ng mga daluyan ng dugo. Dahil dito, unti-unting bumababa ang presyon sa glomeruli sa paglipas ng panahon. Ito ay halos katulad ng paraan ng pagbawas ng pasanin ng ating katawan sa tuwing kumakain tayo ang magaan, hindi mamantika at mataas sa fiber na pagkain. Isa pang salik na kailangan ninyong malaman ay ang mekanismo ng madalas na pag-ihi sa gabi ay may kaugnayan sa kawalan ng balanse ng electrolyte sa katawan. Ang sahing na hilaw ay may sapat na natural na potassium sa ligtas na antas para sa mga may mild to moderate kidney failure. Ang potassium sa tamang antas ay nakakatulong na mapanatili ang pagliit ng smooth muscles ng pantok at nakakatulong na mabawasan ang iritasyon na nagiging sanhi ng madalas ninyong pagising. Ito ay naitala sa isang pag-aral sa Asya kung saan ang grupo nga mga pasyente na binigyan nga pagkaing mayaman sa fiber at resistant starch. Ang resulta ay nakpakita na ang pag-ihi sa gabi ay kapansini-pansing bumaba pagkatapos ng 4 na linggo. Ang saging na hilaw ay kabilang sa grupo nga pagkaing may epekto na ito kapag pinasama-sama ang lahat ng mga mekanismong iyon. Ang saging na hilaw ay nagbibigay ng 3 benepisyo para sa bato ng sabay-sabay. Nababawasan ang mga lason, nababawasan ang pamamaga, at napapanatili ang pagliit ng pantok. Dahil dito, mas napapanatili ang creatinine sa matatag na antas. Bumabagal ang pag-unlad ng kidney failure. At ang pasyente ay nakakaramdam ng mas magaan at mas kaunting pamamaga. Sa susunod na bahagi, sa bahagi 3, ibabahagi ko ang kakayahan ng saging na hilaw na magpababa ng pamamaga, magprotekta sa glomeruli, at mapabuti ang function ng mga daluyan ng dugo. Mahalagang magpatuloy kayo sa pagbabasa dahil ito ay isang napakahalagang salik sa pagpapanatili nige matagalang kalusugan nige bato. Bahagi 3, paano nakakapagpababangang pamamaga, nakakaprotekta sa glomeruli, at nakakapagpabutingang daluyan ng dugo sa bato ang saging na hilaw. Sa nakaraang bahagi, ibinahagi ko ang epekto ng saging na hilaw sa creatinine at function ng bato, ngunit upang maging tunay
na malusok ang bato. Kailangan nating suriin ng mas malalim ang dalawang napakahalagang salik, ang matagalang pamamaga sa katawan at ang kalusugan ng sistema ng daluyan ng dugo na nagpapakain sa bato. Ito ang dalawang tahimik na sanhingang pahinangang bato taon-taon na madalas hindi napapansin ng marami sa inyo. Una, pag-usapan natin ang pamamaga. Kapag tumanda na, ang katawan ay madaling mapasok sa isang estado ng talama na, mild inflammation. Marami ang tinatawag itong tahimik na pamamaga ng pagtanda. Ang pamamaga na ito ay hindi nagdudulot ng malinaw na sakit, ngunit sapat upang makapinsala sa lining ng gadaluyan ng dugo, kasama na ang mga daluyan ng dugo na pumapasok sa bato. Kapag nasira ang lining ng muscle na ito, lumalaki ang mga daluyan ng dugo, nawawalan ng elasticity, at bumababa ang daloy ng dugo na nagpapakain sa bato. Ito ay nagpapababa ng glomerular filtration rate sa paglipas ng panahon. Ang saging na hilaw ay may 3 grupo ng active compounds na may natural na kakayahang magpababa ng pamamaga: phenolics, flavonoids, at tannins. Ang mga active compounds na ito ay nakakatulong sa pag-neutralize ng free radicals, pagbabawas ng inflammatory response, at pagprotekta sa mga dingding nega daluyan nega dugo. Ilang pag-aral sa Europa ang nagpakita na ang nga taong nakdakdak ng nga pagkaing mayaman sa antioxidants mula sa natural na pinakmulan ay may mas mabagal na bilis ng pagtanda ng nga daluyan ng dugo at nabawasan ng mamarkers ng pamamago hanggang 12 linggo. Ang kapansin-napansin ay ang saging na hilaw ay naglalaman din ng B-vitamin, lalo na ang B6. Ang bitamina na ito ay nakikilahok sa pagregulat ng immune response at nakakatulong na mabawasan ang pagkapagod at bahagyang pananakit na karaniwang nararanasan ng mga taong may tahimik na pamamaga. Ito ang dahilan kung bakit marami sa inyo, pagkatapos ng ilang panahon ng paggamit ng saging na hilaw, ay nakakaramdam ng mas magaan na katawan, mas kaunting pananakit, at mas malalim na tulog. Ang grupong resistant starch sa saging na hilaw na nabanggit ko kanina ay mayroon pang isang papel. Ito ay nakpapakain sa mga beneficial bakterya sa bituka. Kapag malusok ang sistema ng bakterya sa bituka, ang proseso ng paglabas ng lason mula sa bituka patungo sa dugo ay lubhang mababawasan. Ito ay direktang nakakaapekto sa bato. Dahil kapag mas kaunti ang lason sa dugo, mas kaunting trabaho ang kailangan ng bato at nababawasan din ang pamamaga. Maraming nephrologists ang tumatawag dito na good kidney connection. Ang malusok na bituka ay makakabawas sa pasanin sa bato, at ang saging na hilaw ay isa sa mga pagkaing napakabisa sa pagsuporta sa koneksyon na ito. Hindi lamang iyan, ang saging na hilaw ay nakakatulong na mapabuti ang elasticity ng nga daluyan ng dugo. Kapag matatag ang blood sugar at fat sa dugo dahil sa soluble fiber, hindi gaanong masisira ang nga daluyan ng dugo sa bato, at dahil dito, nababawasan ang presyon sa glomeruli. Sa isang survey sa mga taong may panganib ng talamak na sakit sa bato, ang grupo na kumain ng mas maraming fiber mula sa halaman ay may kapansin-pansing pagbaba sa tigas ng daluyan ng dugo pagkatapos ng 3 buwan. Nangangahulugan ito na ang daluyan ang dugo na nakpapakain sa bato ay mas malambot, mas flexible, at mas regular ang daluyan ng dugo sa bato. Ang mga epektong ito, kapag binagsama, ay makakatulong sa bato na mapanatili ang matatag na filtration rate sa paglipas ng panahon, maiwasan ang pag-unlad ng mild kidney failure,
at matulungan ang pasyente na maramdaman ang tunay na pagbuti tulad ng pagbaba ng pamamaga, mas malalim na tulog, pagbaba ng pag-ihi sa gabi, at paggising na sariwa sa umaga. Maari ninyo itong ilarawan bilang isang puno. Kung malusok ang ugat at mataba ang lupa, ang puno ay magpapakita ng sigla, ganun din sa ating katawan. Kapag mas malinis ang mga daluyan ng dugo, nababawasan ang pamamaga, at sapat ang nutrisyon ng bato, ang kakayahan ng bato na mag-regenerate ay ma-activate, at upang ganap na ma-activate ang lahat ng benepisyong iyon, ang paraan ng pagkain ng saging na hilaw ang pinakamahalaga. Kung mali ang paghahanda, lubang mababawasan ang benepisyo. Kung tama ang paghahanda, sa loob lamang ni sa hanggang 2 linggo, ay mararamdaman na ninyo ang pagbabago. Sa susunod na bahagi, sa bahagi 4, tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang saging na hilaw sa pinakamainam na paraan para sa mga nakatatanda at para sa mga may sakit sa bato. Napakasimpleng paraan, ngunit napakabisa. Bahagi 4, ang pinakamahusay na paggamit ng saging na hilaw para sa mga pasyente ng bato at mga nakatatanda. Mahal kong mga kababayan, ang saging na hilaw ay magbibigay lamang ng pinakamataas na benepisyo kung ito ay handa at ginamit ng tama. Kung mali ang paggawa, madali kayong makakaranas ng kabak, indigestion, o maaring magpataas pang ang pasanin sa bato. Kaya, sa bahaging ito, detalyado kong tuturuan kayo sa bawat paraan ng paggamit upang agad ninyo itong may lapat sa inyong pang-araw-araw na pagkain. Una sa lahat, kailangan ninyong malaman ang pinakamahalagang katangian ng saging na hilaw. Ang saging na hilaw ay may maraming latex at resistant starch na siyang dahilan kung bakit ito mabuti para sa bato. Ngunit kung kakainin ng hilaw o hindi sapat ang pagluluto, agad na makakaranas ng discomfort ang digestive system. Sa makatuwid, ang unang prinsipyo ay huwag itong kainin ng hilaw. Ang saging na hilaw ay dapat lutuin, palambutin, o bahagyang ay ferment upang mas madaling maabsorb ng katawan at makinabang ang bato. Ang unang paraan ng paggamit ay nilagang saging na hilaw. Ito ang pinakasimpleng paraan na angkop para sa mga nakatatanda at sa mga may sakit sa bato. Pumili ng saging na hindi gaanong hilaw at hindi rin gaanong hinok. Balatan at ibabad sa tubig na may halong lemon o kaunting asin upang mabawasan ang pait. Pagkatapos, pakuluan sa kumukulong tubig sa loob ng 15 hanggang 20 minuto hanggang sa lumambot ang saging. Nakakatulong ang paglalaga ng saging na mapanatili ang resistant starch sa tamang antas, hindi kasing lakas ng hilaw na saging ngunit sapat pa rin upang pakainin ang beneficial bakterya sa bituka. Maaari kayong kumain ng isang maliit na saging pagkatapos ng tanghalian o hapunan. Marami ang nakakakita ng bahagyang pagbaba ng pag-ihi sa gabi pagkatapos ng 1 linggo. Ang pangalawang paraan ng paggamit ay steam na saging na hilaw. Ang paraang ito ay nagpapanatili ng natural na lasa at mas malambot kumpara sa nilaga. Balatan ang saging, hiwain at i-steam sa loob ng 12 hanggang 15 minuto. Mabilis lumambot ang saging, madaling tunawin at nababawasan ang pait. Kung madalas kayong umihi sa gabi, ang steam na saging na hilaw pagkatapos ng hapunan ang pinakaangkop dahil nakakatulong ito sa pagpapanatili ng balanse ng electrolyte hanggang sa pagtulog. Ang pangatlong paraan ng paggamit ay bahagyang pinasisingaw na saging na hilaw. Ito ang paraan na ginagamit ng mga Hapon at ilang bansa sa silangang Asya upang madagdagan ang beneficial bakterya sa bituka. Binalatan ang saging, hiniwa ng manipis at ibinabad sa tubig na may bahagyang asin sa loob
na 2 hanggang 3 oras. Pagkatapos ay inahon at pinatuyo. Nakakatulong ang pagbababad na ito na mabawasan ang mapait na tannins at gawing mas madaling tunawin ang resistant starch. Maaari ninyo itong isama sa inyong pagkain bilang isang magaan na side dish. Ang pinasisingaw na saging na ito ay mabuti para sa mga madalas kabagin o may bahagyang paninigas ng dumi. Ang pang-apat na paraan ng paggamit ay saging na hilaw smoothie na may plain yogurt. Ang parang ito ay angkop para sa mga may fluctuating blood sugar o sa mga uminom ng maraming gamot. Ang saging na hilaw pagkatapos balatan at hiwain ay bahagyang ilalaga sa loob ng 3 hanggang 5 minuto upang mabawasan ang pait. Pagkatapos ay ilagay sa blender kasama ang kaunting plain yogurt. Dahil sa beneficial bakterya mula sa yogurt, mas mabuti ang pag-ferment ng resistant starch mula sa saging na hilaw sa bituka. Maaari kayong uminom nito nga 1 oras bago ang tanghalian. Ito ay isang napakabisang resipe para mabawasan ang toxin sa bituka at dugo. Ang panglimang paraan ng paggamit ay saging na hilaw powder. Ang saging na hilaw ay hinihiwa, pinatutuyo, at dinidikdik ng pino. Maaari kayong maglagay ng isang maliit na kutsara sa maligamgam na tubig at inumin araw-araw. Ang paraang ito ay partikular na maginhawa para sa mga abala o sa mga may mahinang digestive system. Gayunpaman, ang saging na hilaw powder ay may napakataas na nilalaman ng resistant starch. Ang nga may gastric ulcer o nakaranas ng intestinal obstruction ay hindi dapat gamitin ang uri na ito. Bukod sa paraan ng paggamit, kailangan ninyo ring bigyang pansin ang dosis. Para sa mga may mild to moderate kidney failure, 1 hanggang 2 piraso lamang ng saging na hilaw ang dapat gamitin araw-araw depende sa paraan ng paghahanda. Ang mga may mataas na blood sugar ay dapat bigyan ng prioridad ang nilagang saging na hilaw o pinasisingaw. Ang mga madaling kabagin ay dapat gumamit ng steam na saging na hilaw o pinasisingaw na saging na hilaw. At ang pinakamahalaga ay huwag itong kainin kapag gutom. Ang saging na hilaw ay dapat kainin 1 hanggang 2 oras pagkatapos ang pangunahing pagkain upang mas mahusay itong maabsorb ng katawan. Bukod pa rito, kailangan ninyong tandaan na ang mga nasa stage 4 ng kidney failure o ang mga nagda-dialysis ay kailangan ng pagsubaybay ng doktor sa kanilang potassium intake araw-araw. Maaari pa ring gamitin ang saging na hilaw, ngunit kailangan itong i-adjust ang dami upang maging angkop. Mahal kong mga kababayan, ang saging na hilaw ay hindi isang milagrong gamot, ngunit kung gagamitin ng tama, ito ay magiging isang napakahalagang pagkain na sumusuporta sa bato. Sa susunod na bahagi, sa bahagi 5, ibabahagi ko ang kamangha-manghang supplementary benefits ng saging na hilaw para sa katawan, lalo na ang kakayahan nitong magpababa ng pamamaga, sumuporta sa panunaw, at mapanatili ang presyon ng dugo. Ang mga ito ay mga pinaksamang epekto na nakakatulong na maging mas malusok ang bato araw-araw. Bahagi 5. Kamangha-manghang supplementary benefits na saging na hilaw para sa katawan ng mga nakatatanda. Kapag pinag-usapan ang saging na hilaw, marami ang simple lamang na inisip na ito ay isang karaniwang prutas na mapait at mahirap kainin. Ngunit kapag sinuri mula sa pananaw ng medisina, ang saging na hilaw ay may mas malalim na benepisyo na hindi direktang nakakatulong sa bato na maging mas malusok araw-araw. At ang kagili-gili ay halos lahat nga mga benepisyong iyon ay may kaunayan sa isa't isa na lumilihang isang napakalakas
na suporta para sa kalusugang ng mga nakatatanda. Ang unang benepisyo ay ang pagpapabuting panunaw at pagpapalusok sa sistemang bakterya sa bituka. Kapag tumanda na, ang ating bituka ay unti-unting humihina, bumabagal ang peristalsis, nababawasan ang digestive juices, at madaling magdulot ng kabag o paninigas ng dumi. Ngunit ang saging na hilaw na may dami ng resistant starch at natural na pectin ay isang napakabuting pinagmulan ng pagpapakain para sa beneficial bacteria. Kapag sapat ang nutrisyon ng beneficial bacteria sa bituka, nakakatulong ang mga ito na mabawasan ang toxins, mabawasan ang pamamaga, at mapabuti ang absorption ng nutrients. Kapag mas malusok ang bituka, lubhang nababawasan ang pasanin sa paglilinis ng bato. Ang pangalawang benepisyo ay ang pagpapanatili ng blood sugar. Sa mga nakatatanda, sa tuwing matindi ang pagbabago-bago ng blood sugar pagkatapos kumain, agad na naaapektuhan ang nga daluyang ng dugo sa bato. Ito ay madalas mangyari sa mga may prediabetes o type 2 diabetes, ngunit ang soluble fiber sa saging na hilaw ay nakakatulong na pabagalin ang absorption ang sugar sa dugo. Dahil dito, mas matatak ang blood sugar pagkatapos kumain at mas napoprotektahan ang glomeruli. Maraming pag-aral ang nagpakita na ang mga pagkaing mayaman sa soluble fiber ay may kakayahang mabawasan ang bilis ng pinsala sa bato sa mga taong may diabetes. Ang pangatlong benepisyo ay ang pagtulong sa bahagyang pagbaba ng cholesterol sa dugo. Ito ay isang punto na hindi inaasahan ng marami sa inyo. Ilang pag-aral ang nagtala na ang pectin sa saging na hilaw ay makakulong na mabawasan ang absorpsyon ng fat sa bituka at madagdagan ang paglabas ng bad cholesterol. Kapag bumaba ang kolesterol sa dugo, mas malinis ang madaluyan ng dugo sa bato, nababawasan ang presyon sa loop ng glomeruli, at dahil dito, bumabagal ang bilis ng pagtanda ng bato. Ito ay partikular na mahalaga para sa mga nakatatanda na madalas umiinom ng maraming gamot para sa kolesterol. Ang pangapat na benepisyo ay ang suporta sa pagpapanatili ng presyon ng dugo. Ang saging na hilaw ay naglalaman ng sapat na potassium sa ligtas na antas para sa mga may mild to moderate kidney failure. Ang potassium sa tamang antas ay nakakatulong na mapanatili ang aktibidad ng smooth muscles ng daluyan ng dugo at mabawasan ang pagliit. Kapag mas malambot ang mga daluyan ng dugo at mas matatak ang presyon ng dugo, malaki ang proteksyon sa bato. Marami sa inyo, kapag tama ang paggamit ng saging na hilaw, ay makakaramdam ng mas magaan na katawan, hindi gaanong masakit ang ulo, at mas malalim ang tulog. Ang panglimang benepisyo ay ang pagbaba ng talama na pamamaga. Nabasa na ninyo ito sa bahagi 3, ngunit kailangan kong bigyang diin pa na ang mga nakatatanda, lalo na ang mga may underlying conditions, ay laging mayroong mild ngunit matagalang pamamaga. Ang pamamaga na ito ang salaring sa mabilis na pagina NH bato at MHA daluyan NH dugo. Ang mga natural na compound sa saging na hilaw ay may malakas na antioxidant properties na nakakatulong na pakalmahin ang cellular level inflammatory reactions. Dahil dito, hindi gaanong nasisira ang glomeruli at bumabagal ang pag-unlad ng kidney failure. Ang huling benepisyo ay nakakatulong na makatulog kayo ng mas mahimbing. Ilang pag-aral tungkol sa mga pagkaing mayaman sa resistant starch ang nagpakita na may kakayahan ang mga ito na i-regulate ang good brain axis na nakakatulong sa katawan na maglabas ng serotonin ng mas matatag. Ang serotonin ay isang neurotransmitter na nakakatulong sa pagpapahinga
at mas mahusay na pagtulog. Ito ang dahilan kung bakit marami pagkatapos gamitin ang saging na hilaw ng tama sa loob ng 1 hanggang 2 linggo ay nakakaramdam ng mas malalim na tulog at nababawasan ang dami ng beses na gumigising sa gabi. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng benepisyong ito, makikita ninyo na ang saging na hilaw ay hindi lamang mabuti para sa bato, kundi pati na rin sa buong kalusugan ng digestive system, cardiovascular system, at tulog. Ito ang mahalagang pundasyon para sa katawan na makabangon sa sarili, mabawasan ang pag-ihi sa gabi, mapanatili ang creatinine, at makatulong sa bato na gumana ng mas matagal sa paglipas ng panahon. Sa susunod na bahagi, sa bahagi 6, ibabahagi ko kung sino ang dapat gumamit ng saging na hilaw, sino ang dapat mag-ingat, at kung paano ito gamitin upang mas mahusay na maabsorb ng katawan ng hindi nagdudulot ng kabag o digestive disorders. Ito ay napakahalagang bahagi upang magamit ninyo ang saging na hilaw ng tama at ligtas. Bahagi 6. Sino ang dapat gumamit ng saging na hilaw at sino ang kailangang mag-ingat? Mga karaniwang pagkakamali sa paggamit na hindi nakakabenepisyo sa bato. Ang saging na hilaw ay isang mabuting sangkap, ngunit tulad ng lahat ng iba pang supporting foods, kailangan itong gamitin sa tamang tao at iwasan ang mga karaniwang pagkakamali upang makuha ang pinakamataas na benepisyo para sa bato. Ang bahaging ito ay napakahalaga dahil kung mali ang paggamit, ang saging na hilaw ay maaring magdulot ng kabag, pagtaas ng potassium sa dugo, o maaring magpahirap pa sa pagtatrabahong bato. Una, sino ang dapat gumamit ng saging na hilaw? Ang mga nakatatanda na may mild to moderate pag-ihi sa gabi, lalo na ang mga umihing 2 hanggang 3 beses bawat gabi. Kung gagamitin ang saging na hilaw ng tama, ay makakakita ang malinaw na pagbuti sa loob ng 7 hanggang 10 araw. Ang grupo nga taong may bahagyang pagtaas ng creatinine na ang glomerular filtration rate ay bumaba sa humigit kumulang 40 hanggang 60 ay angkop din. Nakakatulong ang saging na hilaw na mabawasan ang nitrogen toxins mula sa bituka patungo sa dugo at mabawasan ang pamamaga, kaya't nababagal ang pag-unlad ng kidney failure. Ang mga may pre-diabetes o type 2 diabetes ay dapat ding gumamit nito. Nakakatulong ang soluble fiber sa saging na hilaw na mapanatili ang blood sugar pagkatapos kumain at mabawasan ang pasanin sa bato. Maraming pag-aral ang nakpakita na sa pamamagitan lamang ng mahusay na pagpapanatili ng blood sugar ay lubhang nababawasan ang panganib ng pinsala sa glomeruli. Ang grupo ng mga taong madalas kabagin, madaling manigas ang dumi, o may mild digestive disorders ay maaari ding gumamit ng saging na hilaw sa nilaga, steamed, o pinasisingaw na anyo. Nakakatulong ang mga parang ito na madagdagan ang beneficial bakterya sa bituka at gawing mas madaling tunawin kumpara sa pagkain ng hilaw o pagkain kasama ng mga pagkaing mayaman sa mantika. Susunod ay ang grupo nga taong kailangang maingat. Ang nga nasa stage 4 ng kidney failure o ang nga nagda-dialysis ay kailangang ng masusing pagsubaybay sa antas ng potassium sa dugo. Maari pa rin gamitin ang saging na hilaw, ngunit kailangan ng reseta ng doktor para sa dosis. Ang mamay kasaysayan ng mataas na potassium sa dugo ay hindi dapat gumamit nito nang hindi kumukonsulta sa espesyalista. Ang mga nakatatanda na may sakit sa tiyan tulad ng gastric ulcer, matinding acid reflux, o may kasaysayan ng intestinal obstruction ay kailangan ding maging maingat. Ang saging na hilaw ay may mataas na nilalaman ng resistant starch. Kung hindi lulutuin, palalambutin,
o kakainin ng tama ay madaling magdulot ng kabag. Para sa mga may mahinang tiyan, dapat bigyan ng prioridad ang nilaga o steamed na saging na hilaw. Iwasan ang saging na hilaw powder. Bukod dito, ang mga umiinom ng diuretics, ACE inhibitors o potassium-sparing drugs ay dapat ding magtanong sa doktor bago regular na gumamit ng saging na hilaw. Ang mga gamot na ito ay nagpapataas na ng potassium level sa dugo. Kung kakain pa ng saging na hilaw ng hindi nag-adjust ng dosis ay maaaring magdulot ng electrolyte imbalance. Ngayon, ang mga pagkakamali na madalas gawin ngang marami sa inyo na nagiging sanhi ngang pagkawala ngang bisang saging na hilaw. Ang unang pagkakamali ay ang pagkain ng hilaw. Ang hilaw na saging na hilaw ay may maraming latex at tannin na nagdudulot iritasyon sa lining na tiyan na bibigay ng pakiramdam ng kabag o bahagyang paglit ng bituka. Bukod pa rito, ang resistant starch sa hilaw na anyo ay hindi pasapat na fermented, mahirap maabsorb ng katawan, at maaring magdulot pang ang paninigas ng dumi. Ang pangalawang pagkakamali ay ang pagkain kasamang pagkain na mayaman sa protina. Kapag kumakain kayo ng masyadong maraming karne, isda, o lamang-lup, ang sobrang protina ay lilihangang maraming nitrogen waste product. Kung sa oras na iyon ay kakain din kayo ng saging na hilaw, ang bato ay kailangan pang ay process ang dami ng toxins mula sa protina at ang dami ng fermented resistant starch. Ito ay minsan nagpapahirap sa bato. Ang pinakamahusay na paraan ay kainin ang saging na hilaw 1 hanggang 2 oras pagkatapos ng pangunahing pagkain. Ang pangatlong pagkakamali ay ang pagkain ng masyadong marami ng sabay-sabay. Ang saging na hilaw ay mabuti, ngunit hindi dapat gamitin ng higit sa 2 piraso bawat araw. Ang labis na paggamit ay magdudulot ng kabag, digestive disorders, at magpaparamdam sa inyo ng discomfort. Ang mga may kidney failure ay hindi rin dapat kumain ng labis dahil ang potassium sa saging na hilaw, bagamat mas mababa kaysa sa hinok na saging, ay kailangan pa ring kontrolin ang dami. Ang huling pagkakamali ay ang paggamit ng masyadong hinok na saging. Kapag ang saging ay naging dilaw, ang dami ng resistant starch ay lubhang bababa. Sa oras na iyon, lubhang mababawasan ang epekto ng suporta sa bato. Kaya kailangan pumiling saging na sariwa pa at hilaw, may matigas na balat at walang mansa. Mahal kong mga kababayan, kung maiwasan ninyo ang mga pagkakamaling ito at gagamitin ng tama, ang saging na hilaw ay magiging isang napakahalagang pagkain na sumusuporta sa bato. Sa susunod na bahagi, sa bahagi 7, tuturuan ko kayo kung paano pagsamahin ang saging na hilaw sa iba pang pagkain upang madagdagan ang bisapati na rin ang dosis ayon sa edad at antas ng sakit sa bato. Tandaan na sundin ito dahil ito ang bahagi na magpapasya sa tunay na bisang ang saging na hilaw sa kalusugan ng bato. Bahagi 7. Ligtas na dosis at paraan ng pagsasama ng saging na hilaw upang madagdagan ang bisa sa proteksyon ng bato. Mahal kong makababayan, tulad ng paulit-ulit kong biniyang diin, ang saging na hilaw ay magbibigay lamang ng pinakamataas na benepisyo kung gagamitin sa tamang dami at sa tamang pagkakakombina. Sa mga nakatatanda at sa mga may sakit sa bato, ang pagkontrol sa dosis, oras ng pagkain, at pagkakakombina ng mga pagkain ang mahalagang salik upang matulungan ang bato ng hindi na overload. Sa bahaging ito, detalyado kong tuturuan kayo upang agad ninyo itong may lapat
Una sa lahat, ang ligtas na doses para sa mga malusog na may edad 50 at 5 patas ngunit may sintomas ng pag-ihi sa gabi o pagkapagod sa umaga, 1 hanggang 2 piraso lamang ng saging na hilaw ang dapat gamitin araw-araw depende sa paraan ng paghahanda. Kung kakainin ng nilaga o steam, maaari kayong gumamit ng 2 piraso ng maliit na saging sa isang araw, hatiin sa tanghalian at hapunan. Kung gagamitin ang saging na hilaw powder, 1 maliit na kutsara lamang ang dapat gamitin na may maligamgam na tubig 1 oras bago kumain. Para sa mga may kidney failure stage 1 hanggang stage 3 na ang glomerular filtration rate ay higit pa sa 30, ang pinakamainam na dosis ay 1 piraso ng nilagang o steamed na saging na hilaw araw-araw. Ang dosis na ito ay sapat upang pakainin ang beneficial bakterya sa bituka at mabawasan ang toxins nang hindi nagpapataas ng potassium. Kung gagamitin ng regular sa loob ng 7 hanggang 10 araw, makikita na ninyo ang pagbuting ang tulok at ang pagbaba ng dami ng beses na umiihi sa gabi. Para sa mga may kidney failure stage 4 na ang glomerular filtration rate ay mas mababa sa 30 o ang mga may mataas na potassium sa dugo, maaari pa ring gamitin ang saging na hilaw. Ngunit kailangan ng payo ng doktor. Sa kasong ito, kailangan ng mahigpit na pagbabalanse ng potassium, kaya isang napakalit na dami lamang ang dapat gamitin o gamitin sa cyclic manner. Susunod ay ang oras ng pagkain ng saging na hilaw. Ang pinakamahusay na oras para maabsorb ng katawan ang resistant starch ay sa hapon o 1 hanggang 2 oras pagkatapos ng tanghalian. Ito ang oras na ang digestive system ay aktibo. Marami ang digestive enzymes at madaling maabsorb ng bituka. Kung kakainin ang saging na hilaw ng gabi na, madaling magdulot ng kabag o makahadlang sa pagtulog. Ito rin ang pagkakamali na madalas gawin ng marami. Bukod sa oras, ang pagkakakumbina ng pagkain ay napakahalaga rin. Ang saging na hilaw ay napakabuti kung isasama sa magagaan na pagkain na mababa sa protina at mayaman sa fiber. Maaari ninyo itong isa. Ang mga pagkain ito ay nakakatulong sa katawan na mas mahusay na maabsorb ang resistant starch at hindi nagdudulot ng pressure sa bato. Isang napakabuting kombinasyon para sa mga pasyenteng bato ay ang pagkain ng saging na hilaw kasama ang kaunting itim na bawang o steam luya. Ang itim na bawang ay mayaman sa antioxidants na nakakatulong sa pagpapababa ang pamamaga sa mga daluyan ng dugo sa bato. Nakakatulong ang luya na madagdagan ang daloy ng dugo at sumuporta sa panunaw. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito sa saging na hilaw, magiging mas mataas ang bisa sa pagbabawas ng pag-ihi sa gabi at pagpapanatili ng creatinine. Maraming doktor sa Japan at Korea ang gumagamit din ng ganitong kombinasyon para sa mga nakatatanda. Maari din ninyong pagsamahin ang saging na hilaw sa upo o munggo sa anyongang magaan na sabaw. Ang pagkain na ito ay nakakatulong sa bahagyang pagpapababa ng ihi, pagbabawas ng pamamaga ng paa, at ligtas para sa bato. Gayunpaman, hindi dapat pagsamahin ang saging na hilaw sa pulang karne, lamang loop, maalat na isda sa dagat, o mga pagkaing pinirito. Ang mga pagkaing ito ay nagpapataas ng dami ng protina at asin na nagpapahirap sa pagtatrabahong bato. Isa pang mahalagang paalala ay ang saging na hilaw ay kailangan kainin ng regular, araw-araw o sa isang cyclic manner, 3 araw sunod-sunod, pagkatapos ay 1 araw na pahinga. Ang paraang ito ay
nakakatulong sa bato na makaroon ngang oras upang mag-adjust at maiwasan ang panganib ngang kabag para sa mga may mahinang panunaw. Dapat magsimula sa kalahating piraso ang saging na hilaw araw-araw at dahan-dahang dagdagan. Mahal kong mga kababayan, kapag ginamit sa tamang dosis at pinagsama sa tamang pagkain, ang saging na hilaw ay hindi lamang nakakatulong na mabawasan ang pag-ihi sa gabi, mapanatili ang creatinine, kundi sumusuporta rin sa panunaw, nagpapababangang pamamaga, at natural na nagpapabuti nege presyon nege dugo. Sa susunod na bahagi, sa bahagi 8, tutulungan ko kayong maunawaan kung paano subaybayan ang bisang saging na hilaw araw-araw at ang masenyales na nagpapakita na ang bato ay nakakabangon. Ito ang bahagi na makakatulong sa inyo na tumpa na masuri kung ang saging na hilaw ay angkop para sa inyong katawan. Bahagi 8. Paano subaybayan ang bisa ng saging na hilaw araw-araw at mga senyales na nagpapakita na nakakabangon ang bato. Mahal kong nga kababayan, ang saging na hilaw ay isang pagkain na may dahan-dahan ngunit matagalang epekto. Kapag ginamit ng tama, ang bisa ay hindi agad dumarating sa lupngang 1 o 2 araw kundi unti-unting bumubuti ayon sa biological mechanism ng katawan. Kaya ang pagsubaybay sa reaksyon ng katawan sa mga unang araw at sa mga sumusunod na linggo ay lubhang mahalaga. Sa bahaging ito, tuturuan ko kayo kung paano obserbahan ang pinakamalinaw na pagbabago upang malaman kung ang saging na hilaw ay angkop para sa inyo. Una sa lahat, ang pinakamadaling makita na senyales, unti-unting bumababa ang daming beses na umihi sa gabi. Maari ninyo itong itala sa isang maliit na notebook o sa inyong telepono. Kung dati ay umihi kayo na 3 beses bawat gabi, pagkatapos gamitin ang saging na hilaw, ang bilang na iyon ay bumaba sa 2. Ito ay isang napaka-positibong senyales. Ipinapakita nito na hindi gaanong iritado ang pantok, mas matatag ang pagana ng antidiuretic hormone, at bumubuti ang balanseng electrolyte sa katawan. Ang pangalawang senyales ay mas malalim na tulog. Kapag mas kaunti ang pag-ihi, mas natural at tuloy-tuloy ang tulog. Ngunit hindi lang dahil sa pagbabangang pag-ihi sa gabi, sinusuportahan din ng saging na hilaw ang pagtaas ng serotonin secretion sa pamamagitan ng fermentation mechanism ng resistant starch sa bituka. Ang matatag na serotonin ay nakakatulong sa katawan na magpahinga at makatulog ng mahimbing. Marami sa inyo, pagkatapos ng 1 linggo ng paggamit ng saging na hilaw, ay nakakaramdam ng mas sariwa sa umaga, hindi na inantok hanggang tanghali. Ang pangatlong senyales ay ang pakiramdam ng magaan ang tiyan at mas matatag na panunaw. Kapag maayos ang nutrisyon ng beneficial bakterya sa bituka, hindi gaanong kabagin ang tiyan, mas madali ang pagdumi, at wala ng pakiramdam ng bloatedness pagkatapos kumain. Ito ay isang napakahalagang senyales dahil ang mga pasyente ng bato ay madalas na may mild digestive disorders. Ang mas mahusay na panunaw ay nakakatulong na makabuluhang mabawasan ang toxins mula sa bituka patungo sa dugo, kaya nababawasan ang presyon sa bato. Ang pang-4 na senyales ay ang pagbabangang bahagyang pamamaga. Ang nakaranas ng pamamaga ng bukong-bukong kapag matagal na nakatayo o bahagyang pamamaga sa gabi ay makakakita ng malinaw na pagbaba pagkatapos ng 2 hanggang 4 na linggo. Kapag ang likido sa katawan ay naregulate at nabawasan ang toxin,
mas epektibong na-adjust ng bato ang sobrang likido. Nakakatulong ang saging na hilaw na may sapat na soluble fiber at resistant starch na gawin ito ng natural, nang hindi nagdudulot ng biglaang pagkawala ng tubig tulad ng diuretics. Ang panglimang senyales ay ang mas matatak na presyon ng dugo. Marami sa inyo ang hindi napapansin, ngunit ang mahinang bato ay nagpapahirap sa pagkontrol ng presyon ng dugo. Kapag sinusuportahan ng saging na hilaw ang pagbabaang pamamaga, balanseng ang electrolyte at pagpapanatili ng daluyan ng dugo, hindi gaanong magbabago-bago ang presyon ng dugo. Maaari ninyo itong surin sa umaga. Kung hindi gaanong nagbabago-bago ang mga numero, ito ay isang mabuting senyales na protektado ang mga daluyan ng dugo sa bato. Panghuli ay ang pagbuti sa creatinine levels pagkatapos ng 1 hanggang 3 buwan. Ito ang pinakamahalagang antas. Dapat ninyong muling ipasuri ang inyong test results pagkatapos ng humigit kumulang 3 buwan ng regular na paggamit ng saging na hilaw. Ang launin ay hindi ang malaking pagbaba ng creatinine kundi ang pagpapanatili nito o bahagyang pagbaba. Sapat na ang creatinine ay nananatiling matatag at hindi tumataas kumpara sa nakaraang test ay isang malaking tagumpay dahil ang talamak na sakit sa bato ay karaniwang umuunlad sa pagtaas. Nakakatulong ang saging na hilaw na pabagalin ang bilis ng pag-unlad na iyon. Bukod sa mga positibong senyales, kailangan ninyo ring subaybayan ang anumang abnormal na reaksyon. Kung makakaranas ng matagalang kabag, matinding paninigas ng dumi, o hindi pangkaraniwang pagkapagod, maring hindi angkop ang paraan ng paghahanda o masyadong mataas ang dosis. Sa ganoong kaso, bawasan lamang ang kalahati ng dami ng saging na hilaw sa loob ng ilang araw at magiging mayos ang lahat. Mahal kong makababayan, ang katawan na nakakabangon ay laging nagbibigay na napakalit na senyales. Kapag patuloy kayong gumagamit ng saging na hilaw ng tama, ang mas senyales ng pagbuti ay dahan-dahan ngunit tiyak na darating. At sa susunod na bahagi, sa bahagi siyam, tutulungan ko kayong buod-in ang lahat ng benepisyo at magbibigay din ng 30 araw na plano upang mapanatili ang bato, mabawasan ang pag-ihi sa gabi, at mapabuti ang creatinine sa pamamagitan ng natural na pagkain araw-araw. Ito ay napakahalagang bahagi upang madali at matagal ninyong may lapat. Bahagi siyam, 30 araw na plano upang mapapanatili ang bato, mabawasan ang pag-ihi sa gabi, at mapabuti ang creatinine. Salamat sa saging na hilaw. Para makabangon ang bato, hindi sapat ang kumain ng 1 o 2 beses. Ang bato ay isang organ na nangangailangan ng oras upang mag-adjust, mag-adapt, at muling balansehin ang mga function nito. Kaya, sa bahaging ito, ibabahagi ko ang isang simple ngunit napakabisang 30 araw na plano. Ang planong ito ay batay sa mga prinsipyo ng natural na nutrisyon, function ng digestive system, at reaksyon ng bato sa bawat yugto. Kung susundin ninyo ng tama, pagkatapos lamang ng 1 buwan, magiging malinaw ang mga positibong pagbabago. Ang unang yugto ay ang unang 7 araw. Ito ang yugto kung saan nagiging pamilyar ang katawan. Sa 7 araw na ito, isang maliit na piraso lamang ng saging na hilaw ang dapat gamitin araw-araw. Bigyan ng prioridad ang nilagang o steamed na anyo. Ito ang pinakamadaling tunawin na anyo at hindi gaanong makdudulot ng kabak. Ang dahilan kung bakit pinili ko ang 7 araw bilang unang yugto ay dahil ang sistema ang bakterya sa bituka ay nangangailangan ang ilang araw upang mag-adapt sa dami ng bagong resistant starch. Sa mga unang araw, mararamdaman ninyo ang mas magaan na tiyan, mas regular na pagdumi, at nagsisimulang maging matatag ang tulog.
Ang pangalawang yugto ay mula sa araw na 8 hanggang sa araw na 14. Ito ang yugto ngang pagpapalakas. Kapag pamilyar na ang katawan, maari kayong magpatuloy sa 1 hanggang 2 piraso ngang saging na hilaw araw-araw depende sa kalagayan ng kalusugan. Ang mga madalas umihi sa gabi ay maaring gumamit ngang 1 piraso pagkatapos ngang tanghalian at 1 piraso pagkatapos nga hapunan. Ang mga may mild kidney failure ay dapat magpatuloy sa 1 piraso araw-araw. Sa yugtong ito, ang beneficial bacteria sa bituka ay lalago ng malakas, mababawasan ang toxins mula sa bituka patungo sa dugo, at magsisimulang mapanatili ang creatinine. Marami sa inyo sa yugtong ito ay malinaw na mararamdaman ang pagbaba ng dami ng beses na umiihi sa gabi at mas magaan na pakiramdam ng katawan. Ang pangatlong yugto ay mula sa araw na 15 hanggang sa araw na 24. Ito ang yuktong pagbangon. Maari kayong pumili ng iba't ibang paraan ng paggamit upang hindi magsawa ang katawan. Steamed na saging, pinasisingaw na saging na hilaw, o saging na hilaw, smoothie na may plain yogurt. Nakakatulong ang mga paraan ng paghahanda na ito na madagdagan ang beneficial bacteria, mabawasan ang pamamaga, at mapabuti ang mga daluyan ng dugo sa bato. Sa yuktong ito, kutukutunara, kra, kutukuto, kna, kutukuto, 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 kutukuto. Malinaw ninyong makikita ang dalawang bagayang pamamaga sa bukong-bukong o likod ng paa. Ang pang-apat na yugto ay mula sa araw na 25 hanggang sa araw na 30. Ito ang yugto ang pagpapatatag. Dapat kayong magpatuloy sa 1 piraso ngang saging na hilaw araw-araw o isang araw na kumakain at isang araw na hindi. Depende sa pakiramdam ng katawan. Ito ang yugto na nakakatulong sa bato na mapanatili ang funksyon na napabuti na at maiwasan ng muling pagtaas ng creatinine. Marami pagkatapos ang 1 buwan ang buong pagpapatupad ang plano ay nakakakita ang mas matata na presyon ng dugo, bumababa ang pag-ihi sa gabi sa 1 beses o wala ng pagising sa gabi. Upang maging pinakamabisa ang planong ito, kailangan ninyong paksamahin ito sa ilang maliliit ngunit napakahalagang prinsipyo. Huwag kumain ng masyadong maalat o masyadong maraming protina sa hapunan. Huwag uminom ng masyadong maraming tubig bago matulog. Bigyan ng prioridad ang berdeng gulay, kalabasa, munggo, at mga magagaan na pagkain. Bawasan ng lubusan ang mga pagkaing pinirito. Ang mga maliliit na pagbabagong ito ay nakakatulong sa bato na mabawasan ang pasanin. Nakikipagtulungan sa epektong saging na hilaw upang makabangon ng matagal. Dapat ninyo ring subaybayan ang reaksyon ng katawan sa buong 30 araw. Kung may araw na nakakaramdam ng kabag, maari ninyong bawasan ang kalahati ng dami ng saging na hilaw. Kung may araw na maayos ang pagdumi at magaan ang pakiramdam ng katawan, maari ninyong ipagpatuloy ang dating dosis. Ang mahalaga ay makinig sa inyong katawan at mag-adjust ng flexible. Mahal kong mga kababayan, ang 30 araw na planong ito ay hindi lamang nakakatulong na mabawasan ang pag-ihi sa gabi, mapanatili ang creatinine, kundi mapabuti rin ang kalusugan, nega bituka, tulog, at presyon nega dugo. Ito ay isang natural, mura, at matagalang paraan ng pangangalaga sa bato. Sa susunod, ibubuod ko ang lahat ng benepisyong saging na hilaw sa bato at ipapaliwanag kung bakit ang natural na pagkain araw-araw ay maaring maging pinakamabuting gamot para sa katawan ng mga nakatatanda. Ito ang bahagi na makakatulong sa inyo na mapatibay ang inyong paniniwala at mapanatili ang mabuting ugali ng matagal. Buod
saging na hilaw, at ang kakayahan ng bato na makabangon sa sarili kapag pinakain ng tama. Mahal kong mga kababayan, narating na natin ang huling bahagi nga ating paglalakbay upang maunawaan ang saging na hilaw at kung paano ang isang simpleng prutas ay makakapagbigay ng malakas na suporta sa bato. Kung titingnan natin ang bawat bahagi, makikita ninyo ang isang napakalinaw na punto. Ang katawan ng tao, lalo na ang bato, ay may malaking kakayahan na makabangon sa sarili kapag inalagaan ng tama. Ang saging na hilaw ay hindi isang mahika, ngunit ito ay isa sa mga natural na kasangkapan na nakakatulong sa bato na bumalik sa balanse, mabawasan ang pamamaga at mabawasan ang pressure sa paglilinis araw-araw. Una sa lahat, nais kong ipaalala ang tatlong mahahalagang mekanismo na napatunayan na sa maraming pag-aral. Una, pinapakain nga saging na hilaw ang beneficial bacteria sa bituka na nakakatulong na mabawasan ang toxins mula sa bituka patungo sa dugo. Kapag nabawasan ang daming ng toxins, hindi na kailangan ng bato na magtrabaho ng sobra. Pangalawa, nakakatulong ang saging na hilaw na mabawasan ang talama na pamamaga, pinoprotektahan ang daluyan ng dugo sa bato, at nababawasan ang pinsala sa glomeruli sa paglipas ng panahon. Pangatlo, ang soluble fiber at sapat na natural na potassium sa saging na hilaw ay nakakatulong na mapanatili ang electrolyte balance, mabawasan ang iritasyon sa pantog, at mabawasan ang dami ng beses na umiihi sa gabi. Ang tatlong mekanismong ito, kapag pinagsama, ay lumilikhang isang patuloy na ikot ng suporta, malusok na bituka, magaan ang pasanin sa bato, matatag ang creatinine, malalim ang tulok at malusok ang madaluyan ng dugo. At kapag mahimbing ang tulok, regular ang pagkain, ang katawan ay unti-unting mag-adjust upang makabangon. Ang mahalaga ay ang saging na hilaw ay hindi lamang nakakaapekto sa bato, kundi pati na rin sa buong digestive system, presyon nega dugo, at blood sugar. Ang isang malusog na katawan ay laging isang katawan na balanse sa maraming aspeto ng sabay-sabay. Nakakatulong ang saging na hilaw na muling itatak ang balanse na iyon ng malumanay, natural, hindi nakdudulot ng shock sa katawan at angkop para sa mga nakatatanda. Sa katunayan, maraming nakatatanda, pagkatapos ngang isang buwan ng tamang pagpapatupad ng plano, ang nagbahagi ngang mga positibong pagbabago, nababawasan ang pag-ihi sa gabi, tuloy-tuloy ang tulog, mas malinaw ang pag-isip sa umaga, mas matatag ang presyon ng dugo, at magaan ang tiyan. Mayroon pangang nagpasuri muli ngang creatinine pagkatapos ngang 3 buwan at nakita na ang antas ay nanatiling matatag o bahagyang bumaba. Sa talama na sakit sa bato, sapat na ang creatinine ay hindi tumataas ay isang malaking tagumpay. Kailangan ninyo ring tandaan na ang pagkain ay magbibigay lamang ng bisa kapag kasama ngang angkop na pamumuhay. Ang saging na hilaw ay dapat isama sa isang dieta na mababa sa asin, mababa sa animal protein, mataas sa berdeng gulay, sapat ang tubig, at maagang mas mabilis nabubuti ang bato kung maiwasan ninyo ang stress, iwasan ang pagpipigil ngang ihi, at magpatuloy sa magaan na ehersisyo araw-araw. Mahal kong makababayan, ang bato ay isang tahimik na organ na naktatrabaho sa buong maghapon at magdamag upang panatilihing malinis ang katawan. Kapag naunawaan natin ang tamang paraan ng pangangalaga,
tutugon ang bato sa pamamagitan ng matagalang pagbangon. Ang saging na hilaw ay isa lamang piraso ng malaking larawan. Ngunit kung gagamitin ng tama, ito ay magiging isang napakabuting kasama para sa mga madalas umihi sa gabi. May mataas na creatinine o nasa unang yugto ng kidney failure. Ipagpatuloy ang tamang ugali upang maging malusog ang bato araw-araw. Mahal kong mga kababayan, naniniwala ako na ngayon ay lubos na ninyong naiintindihan kung bakit lubhang pinahahalagahan ng mga doktor sa buong mundo ang saging na hilaw sa pagsuporta sa bato, pagbababasing pag-ihi sa gabi, at pagpapanatili ang creatinine. Kung titingnan ninyo ang buong nilalaman, makikita ninyo ang isang napakahalagang bagay. Hindi nangangailangan ang bato ngang komplikadong pamamaraan. Hindi nangangailangan ngang mamahaling gamot, kundi nangangailangan ng mga napakasimpleng bagay. Ang tamang dieta, regular na pamumuhay, at isang natural na sangkap tulad ng saging na hilaw. Kung gagamitin ng tama ay maaring baguhin ang kalusugan araw-araw. Nakakatulong ang saging na hilaw na mabawasan ang toxins na pumapasok sa dugo. Nakakatulong na maging mas malusog ang bituka. Nakakatulong na bumaba ang pamamaga. Nakakatulong na hindi gaanong iritado ang pantok at mas maging malambot ang mga daluyan ng dugo sa bato. Ang lahat ng iyan ay nakakatulong na mabawasan ang dami ngang beses na umihi sa gabi. Nakakatulong na makatulog ng mas mahimbing at nakakatulong na mapanatili ang creatinine. Ang ating mga bato ay napakamatiyaga sa pagtatrabaho. Kailangan lamang ng banayad at tamang suporta upang makabangon sa sarili ayon sa ritmo ngang katawan. Gayunpaman, kailangan ninyo ring tandaan na ang pinakamahusay na bisa ay darating lamang kapag ang saging na hilaw ay ginamit ng regular at kasama ngang malusog na pamumuhay. Dapat kayong magpatuloy sa pagkain ngang hindi maalat, bawasan ang animal protein, iwasan ang mga pagkaing pinirito, at magpatuloy sa magaan na ehersisyo araw-araw. Kapag maayos ang dieta at tulog, mas mabilis na makakabangon ang bato. Isa pang bagay na nais kung ipaalala sa inyo, subaybayan ang kalusugan ng bato bawat buwan. Maaari ninyong suriin ang mga sumusunod sa bahay. Una, ang damingang beses na umiihi sa gabi. Kung unti-unting bumaba sa isang beses o wala ng pagising sa gabi, iyon ay senyales na bumubuti ang bato. Pangalawa, ang pamamagang paa o mukha. Kung bumaba o nawala, mas epektibong nagtatrabaho ang bato. Pangatlo, ang pakiramdam sa umaga. Kung gising na sariwa ang isip, hindi mabigat ang mukha, nagpapahiwatik na maayos ang paglabas ng toxins ng katawan sa gabi. At pagkatapos ng 2 hanggang 3 buwan, mari kayong magpasuri muli ngang creatinine at glomerular filtration rate. Kung ang antas ay nananatiling matatag o bahagyang bumaba, iyon ay isang malaking tagumpay sa talamak na sakit sa bato. Panghuli, nais kong magbigay sa inyo ang isang banayad na mensahe. Ang kalusugan ay hindi nangangailangan ng biglang pagbabago. Ito ay nagmumula sa malilit ngunit regular na ugali. Ang saging na hilaw ay isa lamang sa mga maliliit na ugali na iyan. Ngunit kung patuloy kayong magiging matiyaga, ito ay maaring maging isang malaking suporta upang muling maging malusog ang bato sa paglipas ngang panahon. Mahal kong magkakababayan, kung nais ninyo akong magbigay karagdagang gabay sa kung paano i-adjust ang menu ayon sa bawat yugto ngang sakit sa bato, o kung nais ninyong malaman ang karagdagang magagaan
na pagkain na nakakatulong na mabawasan ang paghihisa gabi at mapanatili ang presyon nege dugo. Mari kayong makiwan ang komento. Ibabahagi ko pa ang mga madaling gawin, ligtas, at angkop na paraan para sa mga nakatatanda. Naway laging malusok kayo, mahimbing ang tulog, at matagal na gumana ang inyong bato araw-araw. Nagpapasalamat ako sa inyong oras sa pagbabasa ng buong nilalaman na ito.